Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Once again, welcome back to my YouTube channel. Okay, actually ang balita natin ngayon isa ito sa medyo mabigat dahil nga po nagbabala or nagsalita na walang katakot-takot na nagsalita ang isa sa mga pinakamataas na leader ng MNLF kung saan sinabi niya nga po dito na posibleng sumiklab muli ang people power kapag tinuloy nila ang kanilang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Paano ba naman kasi until now? Si Dagunyor, inananahimik pa rin. Parang, parang napakawalang utang na loob. Batid naman nating lahat na sa dinami-dami ng media sa Pilipinas, ang SMNI lang ang bukod tanging dinaluhan ni PBBM noong nakaraang eleksyon. Pero at this time, SMNI ay talagang ginorgor na ho nila. Diba? So ito mga kaibigan, before tayo magbigay ng opinion, panoorin po muna natin ang video from SMNI. Posibleng mag-udyok para magkaroon muli ng people power sa bansa. Inihayag ng mataas na leader ng Moro National Liberation Front na posibleng mag-udyok para magkaroon muli ng people power sa bansa ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Franco Baranda para sa detalye ng balita. Ayan. It's a warning. Ito. Kung talagang ituloy nila yung Warning, ha? warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy, this will trigger Yes. people power. This might trigger people power. Hindi man pwede pagtakpan yan. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas. Ano ang tama o ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan. So, ako, I'm praying magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa na. Ito ang naging pahayag ni Roland Aziz Bob Olamide, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF ng Davao City sa nangyayaring panggigibit ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan ng pagpataw ng warrant of arrest. Yes. Di lubos akalain ni Aziz Bong na gagawin ng Kongreso sa butihing pastor ang kanyang maituturing na unconstitutional na warrant of arrest dahil sa imbes na in aid of legislation ay nauwi ito sa in aid of persecution. Hindi na umano sakop na mamambabatas ng Kamara at Senado ang kanilang panggigibit kay Pastor Apollo at sa SMNI na natatanging media na kilalang may lakas na loob na pumupuna at nagsisiwalat ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga pangunahing nilalabanan ng putihing pastor ay ang CBP, NPA, NDF sa loob ng pamahalaan. Ito ay si Arlene Brosas ng Gabriela Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List at Franz Castro ng APT Teachers na miyembro sa Kamara. Sa kabilang banda naman ay kilala ang akbayan na ginagamit ng komunistang teroristang grupo sa kanilang mga propaganda na inirerepresenta ni Senador Risa Hontiveros. Kapansin-pansin din anya na ang mga miyembro ng nabanggit na mababa at mataas na kapulungan na nagdiin para sa warrant of arrest ng butihing pastor ay may kaugnayan sa naturang teroristang grupo ng Communist Party of the Philippines na pilit na nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy katuwang ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yung NTF, LCAP, alam ng buong mamayan, the Armed Forces of the Philippines at saka sa ating mga PNP. Eto guys sabihin ko to sa inyo. Alam nyo, sa totoo lang, medyo trigger talaga yan. Dahil alam naman po nating lahat ng SMNI, isa yan sa mga media na talagang lumalaban sa mga dito sa ating mga NPA, CCP, NDF. So that's a very unexpected. Tama naman yung sinabi po na isa sa mga pinakamataas na leader ng MNLF na kung saan talagang parang nabudol ho talaga tayo. Kasi ang expect kasi ng tao na kanyang pababanguhin ang kanyang ama, no? Yung pangalan ng mga Marcos. Kasi siyempre alam naman po natin na naging madumi ang pangalan po ng mga Marcos. Pero yun nga, yun talagang expectation natin. Pero ang layo po sa mga nangyayari ngayon sa expectation po ng taong bayan. Kayo kaibigan, eto medyo mahirap to pero syempre hindi naman tayo. Kumbaga yung binabalita po natin dito is galing po mismo ito
sa mga tapat po na source po natin. Ang SMNI, isa po yan sa source po natin na talagang legit, at saka legit po talaga ito na sinabi na isa sa mga leader ng MNLF. So nakakalungkot dahil syempre alam naman nating lahat na si Pastor Apollo Sikibuloy sa dinami-dami ng media, talagang nandyan ang panig ng tao, ng ating ng mga kababayan po natin. Hindi talaga maiwasan yan. Kaya posibilidad talaga. Lalo pa, magkakakampihan sila APRRD, no? And also sila Vice President. Kaya makita po natin na yung mga part po ng mga Duterte supporters nandun talaga. Hindi, kasi gaya ng sinabi ko, yung laban kasi na yan, hindi lang yan laban ng ni Pastor ng QGC. Laban po yan ng taong bayan. Kasi, alam nyo, sa totoo lang, si Pastor Kibuloy kasi, gaya na sinabi ko, hindi ako membro dyan. Pero nakita ko kung gaano ang kanyang ginawa or ano ang kanyang ginawa para po sa bansa po natin. Diba? Kaya noong panahon ni Digong, ano yun baga planchado lahat. Napakatahimik, napaka-okay ng panahon ni Tatay Digong kasi alam naman po nating lahat na yung tao nun is mayroon. Actually, ng panahon ni Digong, mas doon natin nakita yung unity. No, isa lang yung kritiko noon, ang Dilawan. Pero kunti na lang. Kumbaga, kunti na lang kasi ang mga Marcos loyalist noon at saka DDS nagkaisa. Kaya yung kritiko noon is Dilawan. At saka yung mga panahon ni Marcos noon, o ni Digong, talagang tahimik noon. Gaya po na sinabi ko sa vlog natin ng mga nakaraan na kami noon, 2 years ni Duterte, hindi kami nakapokus sa politika. Nakapokus kami sa mga project ng Duterte administration. But that's time, nakakalungkot dahil ginaganyan po nila. So, yan, medyo trigger talaga yan. Lalo na ang MNLF, medyo mabigat yan, mga kaibigan. So, nag-warning, no, na malaki ang posibilidad na magti-trigger, na magkakaroon ng trigger at saka magkaroon ng people power. Hindi ko alam kung anong balita kay Dagunyor, kung anong kanyang reaction patungkol po dito. Pero wala. Ganun pa din. Kahit alam naman po natin, marami talaga. Nabudol tayo, guys. Ako sa totoo lang, kiniklim ko yun. Nabudol talaga ako. Kasi, kinampanya namin yan. Kasi, di ba, alam naman, yung SMNI, kasamahan namin, mga tropa namin dyan, lahat ng mga kasamahan namin yan, SMNI, para sa paghatid ng totoong balita. SMNI, pro-government yan. Pero, ang Akbayan Party List, nako, matagal na panahon yan. Wala namang nagagawa talaga maganda sa bansa natin yan. Kaya huwag kayong magpapabudol dyan. Huwag kayong nagpabudol kayo sa mga pumupuri ngayon sa Akbayan para kayo may something sa utak. Yan lang po. Maraming salamat and magandang araw. Don't forget to like, share, and subscribe.